Mainit na balita. Ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Pupwede sila ngayong makontempt. Pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. Contempt kayo lahat. Perjury lahat yan. Ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Ibig sabihin, lahat po ng gagawin ninyong pagsagot doon sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon, sabi ng halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya, halimbawa. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. Di pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Opo, kasong kriminal yan. Isang kasong kriminal. Kaya nga, sabi ko, magpakaingat tayo dito. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. Yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung unang tatlong impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsableng grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang reklamo. Sa inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo?
Oh, pinapayagan nga po ba? O di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayag. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office Aha. ng Ng speaker. speaker, opo. Oh. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee, Committee. within 3 session days. Sa mga katuwid, itong 3 steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. Oho. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan palang ginawa ninyo. So, ang Estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Oho. Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po, wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang ano. Para lang maintindihan ng mga Wala kababayan nang nila. saysay. Oh. O, ganon. Napawalang bisa. Oh, ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Walang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. ganun Ganun ba? lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo Oo. noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Oo. Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga no. Parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang Kaya dating nga, eh. unang-una tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pang pang-apat eh. Kaya huwag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-apat bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang eh. Ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang eh. Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito eh. Okay. Ang ginagawa nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Opo. na nakaupo sa maraming tubig. Babylon. Si Nelson lang ang nakakialam nun eh. Opo. Ha? Nakalihim Ay po sa... upang salagin. Opo. Upang sa ganon ay kanyang depensahan ang isang bagay na kahit kailan ay hindi may susumite Nako. ng House of Representatives. Sapagkat dito matutukoy mo ano na ang estado. Dito lang tapos na eh. Oho. So A pa lang yan, Sen. Tapos A na pa lang ito. hanggang kay yata yan. So, A pa lang. Pagkatapos Pagkatapos nagko-complain yung gumamit ng pirated. Yan, ituloy mo. yung pirated na DVD. Kasi sabi niya sa kanyang artikulo, Sen. Ano sabi? Noong humingi daw po ang Korte Suprema sa Kamara ng paliwanag tungkol sa proseso ng impeachment, laban daw po sa pangalawang Pangulo, ay para anyang pumapabor ang Korte Suprema sa Senado kumpara daw po sa Kamara de Representante. Yun ang kanyang hinuha. Paano pumapabor? Yung notice na yun, directed sa kanilang dalawa. Yun na nga po. Ang sabi ng Korte Suprema, sinabi niya to House of Representatives and the Senate, di ba? Dalawang kapulungan ng Kongreso ang kanyang binigyan ng order. Opo. Requiring both of them to submit the following under oath. Paano pinoproteksyon na ng Senado? Para daw po, ituloy ko Sen, para daw kasi sinasabi ng Korte na hindi marunong magbasa ang mga halal na opisyal natin, parang sinasabing para mga robot lang sila, walang isip o Hindi, doon muna tayo sa dinidepensahan. Kasi bigla na lang silang magsasalita, marunong silang magsulat pero hindi nila iniintindi kung anong galing sinusulat. Yun na nga po. Paano dinipensa ng Senado? Sa tingin ko, dahil ang Senado wala nang kailangan gawin, dahil na sumagot sila, tama sila, sabi ko nga sa inyo eh. Sabi ng Senado, kagalang-galang na kataas-tasang hukuman,
sorry po, kami po ay hindi na makakapagbigay ng inihingi ninyo sapagkat wala po kaming kinalaman sa lahat ng mga inihingi nyo sapagkat yan lahat ay galing po sa House of Representatives. Oho. Ang totoo po niyan, sabi niya, nung isuli po namin yung articles of impeachment, yan din po ang inihingi namin sa kanila. Aha. Kaya kami po, wala pong kinalaman diyan sa mga, katulad po niyang hinihingi, ano po yung estado ng unang impeachment. Eh, hindi naman po sa amin ibinigay, yun ay sa kanila po eh. Ayun. Paano po namin may sasubmit yan? Oho. Kung yan po ay nabasa nila, ay hindi naman po kami ang magbabasa. Eh. Membro po na pumirma dyan, na 215 sila po magbabasa, hindi po kami. Oho. Sabi ng Senado. Yung pong inihingi po ninyo na kung lahat ng pumirma na yan ay binigyan ng ebidensya at nabasa nila, na-appreciate, hindi rin po kami yun eh. Sila din po yun. Oho. Yun lang ibig sabihin ng Senado. Kaya akala mo kinakampihan, sabi niya, hindi po. Ayun. Ang Senado ay walang kakayahang magbigay niyan sapagkat wala sila niyan. Oo. Lahat ng inihingi nandun sa House of Representatives. Oho. O, puntahan natin yung sinabi niya uli. Ano sabi niya? Walang kakayahan. Ano? Para daw lumalabas na yung Kongreso ay walang kakayahang, hindi nakakaintindi ng kanilang binabasa at para daw robot at para daw po na-hypnotize na basta na lamang pumirma doon sa complaint. So, ang ibig niya sabihin yun parang binibigyan ng parang pinatatapang lahat yung 215. Oo, Tama ito Bakit kinakailangan kaming, ba't kailangan pa Paliwanag. tayong kuhanan ng kung ano-ano Ayun na kung nga. binasa natin o hindi? Oo. Bakit? Tayo ba just? Halimbawa, ganun di ba? Oo, we're just daw. Hindi ba Basta-basta dapat lang? nila dapat sabihin naman na kaya naman nating basahin? Yung pa ba naman kailangan nilang usisain sa ating kung tayong isa-isa nating binasa ito? So parang inaapuyohan ngayon ang 215, di ba? Yun nga po. Yun daw po yung judicial overreach. So, Ba't yun ang judicial. pinapakialaman nyo pa yung Yun, katalinuhan ng mga Paano ito sasabihin ko sa inyo? Oo. Bakit hindi ganun ang gagawin ng Korte Suprema? Kapag ka binasa mo yung impeachment complaint na pinirmahan ng 215, Opo. pangkaraniwan kasi sa last na pahina doon, kailangan sabihin mo, kami pong nagsipirma ng lahat ng ito. Kami po'y 215 lahat. Opo. Bago po namin pinirmahan ito, binasa po namin. Okay. Pagkaraniwan kasi sinasabi mo yun Opo. tingnan mo yung kanilang impeachment complaint kung merong sinasabi na isa man sa kanila ay binasa. Ang nakalagay doon, pinirmahan po namin. Opo. Yun lang. Pero hindi nila sinabing binasa po namin. Mahalaga yun Totoo. Ngayon, ang Korte Suprema, nakita niya, teka muna, nakalagay nga rito, pinirmahan nila. Aha. Pero wala man lang isang nagsabi na binasa nila. naintindihan. O kaya nila tinatanong ngayon. Oo Kasi nga. kung nakalagay doon, binasa po namin at pinirmahan namin. Hindi na sila tatanungin ng Korte Suprema. Kasi nakasulat Oo nga. Bakit sa mga gumagawa ka ng affidavit, di ba? hindi ba? Nabasa ko po ito. Opo, at naiintindihan ko po. Titignan mo. Hindi nila sinabing nabasa nila. Pagkatapos sasabihin niya, judicial overreach. Sila mismo hindi nila tinignan na sarili ng complaint Oho. 215. Magagaling lahat yan siguro dyan. Opo, 215 members of the House of Representatives. Meron silang labing isang prosecutors. Opo. Puro abogado yan. Magagaling lahat yan dyan. Talagang mga mga, anong tawag doon? Di kampanilya. Di kampanilya ang abogado. Oo. Hindi lang kampanilya, kampana yan. Kampana. Ang lalaki. Talagang Opo. magagaling yan. Opo, oo. Oo. Meron pa silang legal department na napakaraming mga abogado niyan. Palagay ko, hindi lamang siguro sa kabuuan ng House of Representatives siguro nakakalat sa maraming departamento ng opisina, baka hindi lang 50 Oho. ang abogado riyan. Totoo po. Ibig sabihin, wala man lang nakakita na dapat sinabi po ninyo na nabasa po namin. Nakita sigurado niya ng Korte Suprema. Oho. Ngayon sinasabi, ipaano po namin kung nabasa po ninyong isa-isa. Kasi palagay ko nakita na ngayon sasabihin mo, judicial overreach. Nabasa yan nung Opo, oo. nung sinasabi mo kaninang dakilang babae Ay, tsak po yun. na Oo. nakaupo sa maraming
Maraming tubig. Pero ang sagot Ano dyan sa- ni Princess, ang sagot. gaya ng nakalagay dyan. Ano? Bakit? Parang ganito ano ko lang, i-re-record I-dramatize mo lang, oo. Parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, kung kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yan ang sagot, yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Di-dramatize ko lang. Yun daw ang sagot. Yun daw ang... Bakit kinakailangan mong hanapin sa Constitution? Yung Constitution ba, lahat ng gagawin nyo, kinakailangan i-detalye niya? Oo. Yun ang babalikan mo sila eh. Opo. Bakit? Kayo ba walang sariling isip, kailangan hanapan nyo lahat? Ang Constitution ba, halimbawa, magluto kayo ng sinigang. Sasabihin ba dyan pati lahat ng anong rekado, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng nasaligang batas? Hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Oho. Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Tama. Anong gagamitin mo? Kawali? Hindi. Kaldero. May inherent ka dapat. Di ba? Oo. Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Oo. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May makikita ka na dyan eh. Oho. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Oho. O, nabasa po namin. Okay. Under oath ito ha. Opo. O, pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. O, pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. O, contempt kayo lahat. Oho. Perjury lahat yan. Nako, Pumirma na hindi naintindihan. Oh, kaya nga. Kasi hindi nila binasa eh. Walang nakalagay doon sa kanilang complaint na binasa nila. Oho. Ang punto daw, sabi naman ni Associate Justice Carpio, bakit ba kinu-question pa ng Korte Suprema yan? Hindi pa ba sapat yung pagkakapirma nila? Pinatutuhanan nila, totoo yung paratang batay sa kanilang kaalaman at dokumento. Nasaan yun? Oh. Nasaan yung pinatututuhanan base sa kanilang personal na kaalaman? Nasaan? Oho. Yun ang itanong mo. Oh, nga no? Yan ang Justice itanong mo Carpio. dyan sa Oh. retiradong Associate maestrado Justice. ng Korte Opo. Suprema. Saan bahagi ng impeachment complaint nakasulat na bago nila pinirmahan, ina-attest nila na meron silang personal na kaalaman? Oho. Nakalagay ba dyan? Wala. Wala. Meron na akong kopya, kaya wag na tayong magbulahan. Meron po akong kopya. Kaya kahit ano pong gawin ninyo, yung kopyang ibinigay na po sa akin ng Senado na sa akin po. Oho. Original po yun ang pinagkunan lahat. Kaya ako po alam ko ang sinasabi ko. Oho. Ang isa pang part dito ng judicial overreach ay yung sinasabi na bakit ipinipilit ng Supreme Court na ipaliwanag kung nabigyan si BP Sara ng sapat na panahon Okay. para mabasa at yun. mabigyan yung kanyang panig, due process, samantalang hindi naman ito nakalatag sa mga dapat na gawin sa proseso ng impeachment, kundi ang due process ay sa Senado na, doon na niya ipapaliwanag ang sarili niya. So, yun ang alam mo. Oho. Ayun ang alam mo. Pero ang katotohanan, tingnan mo, balikan mo yung rules of impeachment. Okay. Lahat ng impeachment complaint na inihain sa House of Representatives, kinakailangan i-refer mo sa Committee on Justice. Lahat. Ibig sabihin yan, kasi pagka nasa Committee on Justice, haharap kasi doon yung Vice President. Oh. Doon mo bibigyan ng katwiran. Doon mo bibigyan ng panahon na masagot niya yung ilang bagay na gusto niyang sagutin. Oho. Ibig sabihin, kahit na hindi siya humarap, nakapagbigay man lamang siya ng sarili niyang impresyon doon sa mga articles of impeachment, pero lahat ng ito hindi nangyari. Oho. Lumabas na yung na-impeach na siya at saka lang siya sinamons ng House of, ng Senado, saka lang siya nakapag-reply. Pero doon sa initial na paraan sana na nabigyan mo siya ng due process, na meron siya nang nasabi doon sa articles of impeachment, wala siyang pagkakataon na sabihin yun sapagkat hindi siya umarap sa isang komite. Ayun. Humarap siya sa isang komiteng iba. Opo. Yung binabanggit natin. Pero yung talagang nasa tuntunin, Committee on Justice. Oho. O kailangan palitawin nila na lahat ng impeachment na na-file ay ni-refer sa Committee on Justice. Hindi kasi mangyayari yon sapagkat napahanggalang sila
do sa 10-day session period na order of business, kailanman ay hindi sila umabot sa sa department sa Committee on Justice. Committee on Justice. So lahat ng ito ay hindi nabigyan ng pagkakataon na makarating sa Committee on Justice. Ayun. So nasaan ngayon yung pagkakataong maharap niya yung accusers? Kasi doon Opo. niya maharap yung tatlo eh. At saka yung pang-apat. Opo. Kung sakasakali. Lalong-lalo na yung unang tatlo. Oho. Kailanman ay hindi ni-refer sa Committee on Justice. Pagkaraniwan, doon mo bibigyan ng pagkakataon, makasagot man lang siya. Oho. Makasagot man lang. Yun na nga. Yun ang sinasabi dyan. Kasi naamoy na ng Korte Suprema na hindi nga na-refer. Hindi dumaan nga talaga. Oo, Opo. ngayon gusto lamang ikonfirma ngayon ng Korte Suprema. Kaya hinihingi isa-isa. Confirmatory ito eh. Oho. Ayaw namang gumawa ng hakbang, ayaw namang gumawa ng desisyon ng Korte Suprema nang wala siyang hawak na papeles. Oho. Ganyan ang gagawin niya eh. O ngayon sinasabi, judicial overreach. Sa akin tingin, takot na takot sila sapagkat sasablay sila lahat dito. Nako. Kaya pala yun din ang yung binasa mo, Nelson, yun din pala pinupunto nitong itong kolumnista na ito, na sinasabi, wala daw sa saligang batas sa requirement na yan. Yung additional. Invento lang daw yan. Yung Yun yung pinupunto ni Nelson Cainacel. inimbento ng Korte Suprema yung ginawa niya na pagkuha ng impormasyon. Yun, oho. Aba mabigat na paratang yan. Korte Suprema na yung pinag-uusapan natin dito. Kasi Inimbento lang nila, inisip lang nila na hindi pala kailangan yung 10 impormasyon na kanyang inihingi. Oho. Aba teka muna, kinakailangan mag-isip silang mabuti dyan kung kinakailangan nila. Mananagot sila dyan. Di, ang pinupunto niya,